um, ah, balaan. Amen. Praise God. Hindi po ito basta-basta na gawin po natin, mga kapatid, kung wala po ang ating Panginoon. Kaya sa oras ito, pray with me, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. O Lord God, makapangyarihan namin na Diyos. Maraming salamat, O Lord God, sa oras na ito. Na muli, O Lord God, ako po ay nagpapakumbaba sa aking sarili dahil wala po akong magagawa kung wala po kayo, Panginoon. Lord, lukuban mo lamang po ako ng iyong banal na espiritu at tanging salita mo lamang, O Lord God, ang mumutawi sa aking bibig, O Lord God. Lord, patawarin mo po ako kung ako man po ay nagkakamali sa isip, salita, sa gawa, sinasadya o hindi, nakita ng aking mata, narinig ng aking tainga, at ganun din po, Panginoon, hallelujah, nasambit ng aking bibig, Panginoon, na hindi kaya-aya sa iyo. Lord God, ako po ay lubos nagpapakumbaba sa iyo, at sa oras na ito, tanging salita mo lamang, O God, ang mumutawi sa aking bibig, O Lord God. Maraming salamat, Lord. We claim victory sa oras na ito sa inyong dakilang pangalan. In the name of Jesus, we pray. Amen. Amen and amen. Praise God, mga kapatid. Purihin ang ating Panginoon sa oras na ito. Hallelujah. At ang tanong ko po, mga kapatid, ang present po kahapon, ano po ang topic natin, mga kapatid, kahapon? Tatlo lang man po yun, mga kapatid, at hindi po yun siya, meron po bang nakaalala, mga kapatid, sa topic natin kahapon? Parang mga kapatid, no? Ang topic po natin kahapon, our true service to God, mga kapatid. Ano po daw yung tatlo, mga kapatid? Ang tatlong yon, number one, we serve God for a great reason. And number two, we serve God with a great responsibility. And number three, we serve God with a godly requirements. At yun po ang ating napag-usapan sa araw ng kahapon. O sa hapon, kahapon pala yun, mga kapatid. Recap ko lang kayo at nawa meron po tayong makukuha sa araw na ito. Praise God, mga kapatid. Please, sa oras na ito, dalhin ko po kayo sa napakasimpleng topic, mga kapatid. Never give up. Pakisabi nga sa kapatid nyo dyan, never give up. Amen. Sino po dito gusto na mag-give up sa problema? Sino po dito, mga kapatid, na lubog na sa kanyang problema? Yes. Natural. Huwag kang mag-give up, sir. Amen. Yan po ang ating mensahe sa oras na ito. At alam ko po na marami ditong gusto nang mag-give up. Marami dito ngayon. Amen. Pero isa lang ang salita ng ating Panginoon ngayon, mga kapatid. Don't or don't give up or never give up, kapatid. Bakit? Parang sinasabi mo ba na gusto ko na mo give up? Amen? Sawi ako sa pag-ibig. Bato-bato sa langit pag matamaan, wag lang tayong magalit. Amen? Maging Kristiyano tayo. At ngayon, maging totoo lang tayo. Okay? Okay, maging totoo lang tayo ngayon. Kasi tumawa na kayo dyan. Okay. Never give up. Sino po dito gusto na mo give up, mga kapatid? Alam nyo ba, hindi ito ang dapat kong iminsahe ngayon. Pero iwan ko, ito pa talaga yung, ngayon ko pa kabukas ko lang ng topic na ito. At ngayon, ito po talaga. May ini-studyhan na talaga ako kanina, pero hindi naman talaga yun, sa kalooban ng Panginoon ba? Kasi hindi talaga, mga kapatid, wala. Malayo talaga yung utak ko doon. Iwan ko. Pero ito po ang mensahe ng Panginoon sa oras na ito. Dahil alam ng Panginoon kung ano po ang kailangan ng kanyang anak. At ano po ang kailangan kainin sa kanyang anak. Siguro, masasabi natin, give up na ako. Kasi hindi ko na alam. Pero ito lang po ang masasabi ko, mga kapatid. Never give up. Amen? Never give up self. Never give up Sister Maripusa. Never give up Sister Chenley. Sister Tricia. Sister Princess. Sister Lilith. Brother GR. Sister Jane Candy. At lalo na kayo dyan nasa baba, mga kapatid. May kasabihan nga tayo, mga kapatid, na tinatawag na quitters never win and winners never quit. Kung tayo mo quit, mga kapatid, hindi tayo manalo.
Ang sabi pa nga mga kapatid sa Matthew chapter 24 verse 13, ang manatili hanggang sa wakas ay siya lang ang maliligtas. Basahin nyo na lang yan mga kapatid. No? Kaya sa atin ngayon, kung nag-isip man tayo na mag-give up tayo mga kapatid, mali ang inyong mga iniisip dyan. Linglayan ni Satanas mga kapatid dahil sabi ni Satanas, huwag kang magpatuloy at kapatid. Dito lang tayo sa impyerno kasi mainit dito, babe. Ako lang dito. Minsan mga kapatid, merong nagsulsul sa atin ba? No? Sinusulsulan tayo na gusto na natin mag-give up. Dahil sa mga problema na hindi na natin makaya. Amen? Minsan pamilya mo, minsan kasama mo pa, minsan sarili mo pa, naging tanga ka sa isang tao na akala mo totoo, pero pala mga kapatid, niluko ka lang pala. Hello? Parang sabihin nyo na para sa akin na yata itong message ngayon. Pero hindi po ito sakit mga kapatid. Isa po itong hug para sa atin. Na yung tao, kung ikaw may nasaktan ngayon kapatid, ibig sabihin, nilayo ka sa tama, sa maling tao. Amen? Kasi pag hindi ka nasaktan doon, kung magpatuloy ka doon, mas lalo ka pang masasaktan. Amen? Kaya mga kapatid, hallelujah, ang salita ngayon, never give up. Amen? Don't give up, kapatid. Sa mga problema natin, natural yan. Lamas yan sa kinabuhi. Kung baga sa pagkaon, way lami ang pagkaon, mga kapatid, kung walay lamas. Walay buharat, mga kapatid. Kaya meron talagang buharat na ilagay natin, mga kapatid, para, praise God, magkaroon po ng tinatawag na masarap. Kaya yun po mga kapatid. Okay, balik na po tayo sa ating key verse na binabasa mga kapatid. Siguro kahapon kung alam nyo to ang key verse natin, episode chapter 6 verse 8 and 6 to 8 mga kapatid. At ngayon, hallelujah, dito pa rin tayo mga kapatid, dinako ng ating Panginoon. Okay? Ang sabi dito mga kapatid, ang sabi dito, bilang pagwakas, amen, magpakatibay kayo sa kalasangang galing sa Panginoon. Saan po daw mga kapatid? Magpakatibay kayo. Sa katapus-tapusang magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Pero paano tayo magiging malakas mga kapatid kung sa kunting pagsubok mag-give up ka na? Amen? Kaya ang topic natin, never give up mga kapatid. Ano man kalubak ang inyong dinaanan ngayon, don't give up. Huwag kang mag-give up. Isa po itong encouragement sa ating lahat. Na siguro na nabibigatan ka na sa ministry or nabibigatan ka na sa trabaho mo. 'Di ba? Tayo po mga OFW mga kapatid, ihalin tulad ko muna ito. Ako bilang isang OFW, magsi 6 years na po ako mga kapatid dito sa Saudi. Same pa rin ang aking employer. Oo. Same pa rin mga kapatid. Talagang ako pag pauwi na ako mga kapatid, parang palangga talaga nila ako mga kapatid dahil daw gustong-gusto nila ako, no? Pero pagbalik mo naman mga kapatid, iba na naman yung ugali nila. Kailangan talaga kumbaga perfect ang inyong trabaho. Kaya sabi ko, hindi na talaga ako babalik ba? Pero ano ba mga kapatid? Gusto ko nang mag-give up, pero bumalik pa rin ako, 'di ba? Yun mga kapatid. Praise God, no? Hallelujah. Kaya gusto ko nang mag-stop na. I-stop ko na yung pag-abroad ko kasi ganito ganyan. Pero paano sa Pilipinas mga kapatid? Kaya sa oras na ito, sabi nga mga kapatid, quitters never win. And winners never quit. Kaya sa atin kung gusto natin maging manalo mga kapatid, don't give up. Amen? Don't give up. Kung ano man ang estado ng buhay mo ngayon, magpakatapang ka. Magpakalakas ka. Kukuha ka ng lakas sa ating Panginoon. Ang sabi ng Panginoon mga kapatid, magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Amen? Okay. Example mga kapatid, si Abraham, isa siya po na nais ialay ang nagkaisa niyang anak. No? Hallelujah, na si Isaac. Pero hindi siya nakitaan ng ating Panginoon na nahihina siya.
Hindi siya nakikitaan, mga kapatid. Example lang yun, nababasa na po natin yun dito. Nandun po yan sa Genesis, mga kapatid. Di ba? Sinabi ni Jesus, sige, ihalad. O baka, sabi niya, ialay mo ang inyong nag-iisang anak na si Isaac. Kung sino pa yung nag-isang anak, yun pa talaga ang ipaalay, mga kapatid. Di ba? Siguro nasasaktan yun, mga kapatid. Ang sabi nga, mga kapatid, hindi daw nangina spiritually ang ating, meron bang ang isip ko, mga kapatid? Tama lang ba ang aking boses? Mga kapatid, tama lang ba? Or baka may sige, sige. Okay ha? Praise God. Okay, mga kapatid, dito po tayo kay Abraham. Praise God. Nung nice na ialay ang kanyang nag-iisang anak, pero hindi siya nakitaan ng kahinaan spiritually, mga kapatid. Sa halip, sinusunod po ni Abraham ang kanyang gusto, mga kapatid, sa pamagitan ng kanyang pananampalataya. Hindi po siya nag-give up, mga kapatid. Pero ano po ang nangyayari doon, mga kapatid? Sa tuwing na iyan na sana, mga kapatid, no, ihandog ang kanyang anak. Ang sabi ng Panginoon, Abraham, wag mo na yang ituloy. Nakita ko na kung gaano ka nanampalataya. Kung gaano ka masunurin sa akin. Siyempre, mga kapatid, ang feeling ni Abraham talagang may tiwala siya sa ating Panginoon. Kaya sa ating mga sarili ngayon, gaano man kabigat pinagdaanan mo ngayon, kapatid, never give up. Huwag kang mag-give up. May malaking calling ang Diyos sa iyo. Gi-prepare ka ng Diyos sa susunod na step sa buhay mo, kapatid. Or level sa buhay natin. Kaya mga kapatid, pangalawa pong example muna, about po kay Job, mga kapatid. Bagamat si Job, mga kapatid, dumaranas ng matinding pagsubok, hindi nawala ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Di ba? Hindi siya sumuko, mga kapatid. Bagamat siya pa'y sinabi pa niya, mga kapatid, sa Job chapter 1 verse 21, hubad ako na lumabas sa bahay bata ng aking ina. Hubad din akong babalik sa lupa. Purihin ang Panginoon. Kaya ba natin purihin, mga kapatid, kung mayroon tayong problema? Siguro, mga kapatid, lagi na tayo na problema. Lagi na tayong nagbagut-but, mga kapatid. Pero ayaw ng Panginoon ganun, mga kapatid. Sa bagamat mayroon tayong problema, thank you, Lord. Kahit umiyak ka man, isang gabi ka umiyak, umaga na, bagong pag-asa na naman ito. Amen? Huwag mo nang ulit-ulitin yun na nasasaktan tayo. Ulit-ulitin natin. Yes, tama lang, nasasaktan tayo. Dahil ayaw ng Panginoon na mabilang tayo doon sa maling tao. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, bilang pagwakas, magpakatibay kayo sa kalakasang galing sa ating Panginoon. Ano po daw, mga kapatid? Ano po ang makukuha natin dito? Praise God. Hallelujah. Ups and down man, bagyo o malaking alon man, mga kapatid, o pagsubok man o gabundok man yan na pagsubok sa buhay mo. Huwag kang give up, mga kapatid. Natural lang yan. Yes, masasabi mo yan, Sister Gini, kasi hindi mo yan naranasan. Yes, naranasan ko yan, kapatid. Kaya may lakas ako loob na magsabi sa inyo, kasi kung nag-give up ako, hindi nyo ako nakikita ngayon. Sure ako. Amen? Kaya isa lang din naman akong hinamak ng pagsubok eh. Gabundok nga pagsubok, gabundok nga problema, mga kapatid. Alon sa buhay, mga kapatid. Kung baga gibagyo na ta, mga igsuon. Mga kapatid ko, mga minamahal. Pero dahil ang salita ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, bilang sa pagwakas, magpakatibay kayo sa kalasang galing sa Panginoon at kanyang kadakilang kapangyarihan, mga kapatid. Sa Panginoon tayo kukuha, mga kapatid, ng lakas. Amen? Kung sa buhay mo ngayon nasasaktan tayo, never give up, kapatid. Never give up. Don't give up. Never give up, mga kapatid. Sabi dito, mga kapatid, hallelujah, sa salita ng ating Panginoon, magbihis kayo. Amen? Put
on the whole armor of God. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Amen? Ito po, mga kapatid, ang salita ng ating Diyos. Ito po ang ibabad natin sa ating mga sarili para pagdating sa problema, ma-example ko si Job, no? Nawala na lahat kay Job, mga kapatid. Favorite ko talaga. Bakit? Mabasa mo yan, mga kapatid. Kung ngayon hindi ninyo yan na-try basahin, basahin nyo yan. Sure ako. Kung yan sinapuso ninyo, mga kapatid, habang nagbabasa kayo, hindi pa nyo matapos ang chapter 1 na verse, iiyak kayo, mga kapatid. Kahit ako, ilang beses kung binasa yan, mga kapatid, talagang maiyak ako. Tapos nahihiya ako sa sarili ko at nasasabi ko, kakunti lang pala sa problema ko, tapos mag-give up ako. Ayaw ko nang magpagamit sa Diyos. Sinasabihan ko ang sarili ko, mga kapatid. Bakit? Nababasa ko ang buhay ni Job. Nasabi ko, wala lang ako sa kulingking ni Job, mga kapatid. Bakit ako may lakas na loob? Dahil, totoo, mga kapatid. Kaya sa mga tao na hindi nagbabasa, mga kapatid, hindi nyo alam. Kaya, remind, mga kapatid. Kaya minsan tayo napapagod, mga kapatid, kasi umalis tayo sa kalooban nito ng ating Panginoon. Kung saan tayo tinawag ng Diyos, patuloy ka dyan. Huwag kang mag-give up dyan. Huwag kang, hallelujah, huwag kang makinig sa mga maling haka-haka na minsan nang masasabi, mga kapatid, mababaliw kayo dyan. Wala na kayong time sa mga juwan ninyo kasi nandyan na kayo lagi sa inyong mga gawain. Mayroong nagreklamo niyan, mga kapatid. Amen? Wala na daw siya time sa juwan niya, mga kapatid, dahil nasa gawain na daw siya ng Panginoon. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Bahala na, mga kapatid, dahil ang sabi ng Panginoon, kung ang inyong pamilya mahal pagani nimo na kaysa ako, dili ka karapat dapat sa ako. Di ba? Ang sabi ng Panginoon sa Matthew, mga kapatid. Mabigat po pagdating sa salita ng Diyos, mga kapatid, parang kinakabahan tayo, di ba? Kaya tingnan natin, mga kapatid, ang salitang never give up. Kapag naranasan natin, tila napapagod na tayo, tila gusto na nating isuko ang lahat. Na-stress tayo, na-depress tayo, o ano nang pumasok sa puso mo. Gusto mo nang magpakamatay. No? Pagdating sa problema, bakit doon kayo pumunta? Maghanap na kayo ng PC. Or yung iba nag-inom ng Clorox. Yung iba, mga kapatid, bago lang nasa quit, nagpapakamatay. Bakit? Wala kasing salita ng Diyos, mga kapatid. Walang nagpapaalala sa kanila. Kaya kayo nandito, napakaswerte natin, mga kapatid. Bakit? Merong salita na nagpapaalala sa atin na kung sa tayo'y nabibigatan na kung tayo'y nasukong-suko na, mga kapatid, merong salita ng Diyos na nagkukumport sa atin. Diba? Ginakumport tayo sa salita ng Diyos. Kaya yung mga tao na hopeless na, nagkaroon ng hope, mga kapatid. Amen? Kaya importante, mga kapatid, ang salita ng Diyos na ating pagbubulay-bulayan. Dahil ang salita ng Diyos, mga kapatid, nagbibigay ng kalakasan sa atin. Amen? Kalakasan, mga kapatid. Nagtuturo sa atin. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, it is inspired by God, mga kapatid. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? Instruction po ang salita ng Diyos. Kaya sa atin na gusto na nating mag-give up, nung narinig natin ang salita ng Diyos, don't give up, kapatid. Ang sabi ng Panginoon ngayon, don't give up or never give up, mga kapatid. Amen? Praise God. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, it's our spiritual food. Spiritual food, mga kapatid, in the book of Matthew chapter 4 verse 4, ang Panginoon sumagot, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, sapagkat sa salita ng ating Panginoon.
And then, ang salita ng Diyos, mga kapatid, is give an eternal life, mga kapatid. Amen? Ang sabi doon, mga kapatid, sa John chapter 5 verse 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na nasa yaon ang mayroon kayong buhay na walang hanggan at mga ito'y nagpatutuo tungkol sa akin. Ano po daw ang salita ng Diyos? Nagpatutuo tungkol sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya importante po ang salita ng Diyos na araw-araw natin maririnig, mga kapatid. No? Hallelujah. And then, mga kapatid, ang salita ng Diyos ito po ay entrance to heaven for those who obey it, mga kapatid. Ito po, mga kapatid, kung gusto mong pumasok sa isang sa langit, ito po ay entrance, mga kapatid. Kaya dito tinuturuan tayo na kung anumang problema mo, kapatid, kaya mo yan. Don't give up. No? Don't give up. Lahat ng problema mayroong solusyon. Kung yung problema mo walang solusyon, ibig sabihin hindi yan problema. Huwag mo na yang problemahin. Amen. Pag ang problema mo nasasabi mo na wala na tong hallelujah, solusyon, hindi yan problema, mga kapatid. Kaya iwanan mo na, kalimutan mo na yan. Dahil pag problemahin mo pa yan na alam mo namang walang solusyon, sakit-sakit na sa imong dughan. Diba? No? Praise God. Okay, next, mga kapatid. Praise God. Dito po, mga kapatid, number 1, ang never give up, mga kapatid. Ito po bibigyan po natin ng letters. Letter N, no retreat, no surrender. Para po tayong mga sundalo, mga iso, no? No retreat, no surrender. Tayo ay Kristiyano, bawal ang mag-quit. Amen? Bawal mag-quit ang mga Kristiyano. Nandito na tayo eh. Huwag tayong mag-quit, mga kapatid. Praise God. Ang sabi dito sa Hebrews chapter 10 verse 35 to mga kapatid, kahit huwag kayong mawala ng pananampalataya sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay. Praise God. Dakila ang naghihintay. Praise the Lord. Hallelujah. Dakila ang naghihintay sa Diyos sapagkat dakila ang naghihintay sa gantimpala para sa inyo. Yan po ang sinabi dito, mga kapatid. Kaya wag po kayong mapagod. Amen? Wag po kayong mapagod, mag-imsi, mga kapatid. Okay lang sa akin kung wala yung amo, kahit ako yung imsi, lahat na, mga kapatid. Wag lang ninyong i-give up ang gawain dito. Alam nyo kasi napamahal natin ako dito sa Pinoy tayo, mga kapatid. Kung masakit man minsan ang salita ng Diyos, don't give up. Kung hindi na kaya, sige lang, i-pray lang natin na Lord, nawa, maunawaan ko ang salita mo. Amen? Huwag tayong mag-give up na masabi natin, mga kapatid, na ayaw na natin, nahiya na ako. No, hindi, huwag kayong mahiya, mga kapatid. Na, ano pa lang to, sinugdanan pa lang ni sa Bisaya pa. Amen? Praise God, hallelujah. Kaya sabi dito, mga kapatid, kinakailangan kayong magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako, mga kapatid. Kaya sa ating lahat, tanggapin natin, huwag lang tayong mag-quit, mga kapatid. Dahil napakaganda po sa isang Kristiyano, sa isang mananampalataya, mga kapatid, kahit anong bagyo, naalala natin itong topic na ito. Never give up. Amen. Never give up, kapatid. Huwag tayong mag-give up. Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, kaya't huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat pagdating ng takdang panahon, tayo'y aani kung hindi tayo susuko, mga kapatid. Wow! Di ba? Napakaganda, mga kapatid, no? Basta hindi lang tayo mag-give up, aani tayo, mga kapatid. Maraming nag-abroad, umuwi sila, mga kapatid, hindi pa tapos ang kanilang pag-abroad. Anong nangyari? Umuwi silang walang pera dahil hindi na nila kaya, mga kapatid. Pero salamat sa atin na natili kahit pagod tayo, mga kapatid. Pero makapag-relax tayo, mawawala naman din yung pagod, mga kapatid. Diba? Naalala nyo ba, mga kapatid? Ako, minsan grabe na ako. Kanina, talagang pagod ako, mga kapatid. Sabi ko sa sarili ko, napapagod talaga ako. Tapos utos ng utos yung amo ko. May kunting silos-silos pa. Basta nandito yung
asawa niya, mga kapatid, parang ipakita niya na wala akong alam-alam sa mga trabaho ba. Parang gusto niyang gawin akong bubo, mga kapatid. Pero okay lang. Nagpapakumbaba lang din ako, mga kapatid. Kasi ganun talaga sila. Parang ipakita na lahat ay utos niya. Pero sa totoo lang, kung wala ako dito, iwan ko sa kanila, mga kapatid. Hindi po sila malinis. Pero pag may katulong sila, ay parang akala mo naman kung sino makapag-utos ba. Pero okay lang kasi tayo man dito ay katulong. Totoo yan, mga kapatid. Kaya, okay, balik na po tayo sa ating topic. Letter A, entrust to God, mga kapatid. Ang sabi sa Kawikaan chapter 16 verse 3, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang inyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng inyong layunin. Wow! Ipagkatiwala pala natin sa ating Panginoon, mga kapatid, ang ating gagawin para magtagumpay po tayo. Amen? Sabi sa 1 Peter chapter 4 verse 19, kaya't ipagkatiwala naman ng nangagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalalang, mga kapatid. Kaya sa atin ngayon, lahat ng ginagawa natin, sabihin natin sa ating Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Panginoon. Lord, let your will be done na. Kung dati, yung kalooban mo lang yung gusto mo lang ang masunod, ngayon sabihin mo na Lord, hindi na ang aking kalooban, kundi yung kalooban na ng ating Panginoon. Sure ako, mga kapatid, magtatagumpay po tayo. Amen? Okay? Next, mga kapatid, victory. Tayo po, mga kapatid, ay nagiging victorious, mga kapatid. Pag hindi tayo mag-give up, tandaan natin, pag hindi ka mag-give up, magiging victory tayo, mga kapatid. Tandaan natin, lahat ng nanalo, mga kapatid, sino dito ang mahilig mag-swimming? Or, yung palaro ba? No? Brother GR, di ba? Brother GR, siguro, mahilig kayo maglaro, di ba? Kung kayo po naglaro, for example, mga kapatid, kanang running, di ba? Praise God. Dahil ang running, mga kapatid, kung hindi ka talaga lalaban dyan, dahil nakakapagod yan, mga kapatid, ay hindi ka manalo. Pero once na talagang gustuhin mo talaga, mga kapatid, hindi ka give up dyan, kahit nahirapan ka, makukuha mo na ikaw ay manalo, mga kapatid. Kaya sa lahat ng sumusunod or sa lahat ng nakipaglaban, mga kapatid, ang nag-quit ang lugi, no? Lugi. Kaya sa atin, nagsimula na tayo. Huwag na tayong mag-quit, mga kapatid. Please lang. Amen? Gusto nating manalo eh. Sayang na po yung ating nasimulan, mga kapatid. Even wala man tayo minsan signal. Don't quit. Amen? Tuloy lang. Tuloy lang, God. Pangiipa sa Panginoon natin. Naguguluhan ako, Lord, kung sino na ba itong wala na. Kahit wala na, ganito, ganyan na ako, Lord. Hindi ko na alam yung sarili ko. Ipagkatiwala mo sa Panginoon kung gaano man kabigat ang pinagdaanan. Amen? Wala sa kaisipan ng mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang sumuko. Dahil kay Kristo, mga tayo ay magwawagi, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi sa Awit chapter 108 verse 13, kung ang Diyos ang kasama sa panag namin, matatamo ang tagumpay, ang kaaway tatalunin. Ano daw, mga kapatid? Kung ang Diyos ay kasama sa panig natin, mga kapatid, matatamo ang tagumpay. At ang kaaway, mga kapatid, ay tatalunin, mga kapatid. Kaya praise God. Hallelujah. Napakaganda, mga kapatid, no? Kaya sa atin, mga kapatid, huwag tayong sumuko. Problema lang. Kung problema lang naman yan, siguro problema lang ninyo, lang ninyo ba, mga kapatid, no? Siguro kakahiwalay lang ninyo. Sakit pa naman noon. Napakaano pa ba? Sabi pa ba, sakit pa naman ang puso ko. Tapos sabi, yes, ito kasi, mga kapatid, ang salita kasi ng Panginoon, ito talaga is para talaga sa atin ngayon. Ako din naman is, nasaktan din naman ako. Di ba? Para din po ito sa akin. Tinatawag natin, comfort tayo. Di ba? Gina-comfort tayo
Minsan mga kapatid ang gusto ng mga kapatiran natin dito, iko-comfort lang sila sa kanilang mga uyab, ano yan, jowa. Praise God, gina-comfort sila mga kapatid. Pero 'pag naghiwalay, inom-inom na daig tanduay, maoy-maoy daig ginagmay, lupad-lupad dayon tong mga unsay tawag ana ison kanang mga baso ba? Luoy jud ning tindira, di jud ko magtindira jud kay basig mapakog unsay mabuklan ta ning tanduay man na naku. Inom-inom nagtanduay ang babae pod, usay pod moinom-inom pod, kay di ay nag-away. Tungod sa away-away. Away-away pa mo. Oh, say man gud kining mga magjuwa-juwa mga ison, tinuod man na. Diri sa imo daghan kayo na. Away-away ba? Oh, pero praise God hangtod karon sila pa man gihapon. Oh, kaya never give up gihapon bisag na mga bukol, di ba? Yung iba na lang na walang bukol mga kapatid, ay na lang yun kong istorya niya. Tuloy pa rin, di ba? Praise God, hallelujah. Sister Vidi, nabubuklan ka ba, Sister Vidi? Okay, balik na tayo mga igsoon. Kay murabag katulugon na ning taga Pilipinas. Pastor Jemuel, okay ka pa ba dyan? May energy ka pa ba? Sabi ni Pastor Jemuel, ate, nawala na dyan akong tingog. Sige lang kay Irinyo na sa ginuugma. Kay preaching na magkaugma kung walay pastor namo, siyempre. Bawi lang god. O sige, balik na tayo igsoon. Murabag ning layo man tagamay. Dol-dol na pud nato ni be. Sige, praise God. Okay. Number 3, victory. Number 4 po mga kapatid, empowering by God mga kapatid. Empowering God. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y palakasin. Paano? Paano mga kapatid, mabibigyan tayo ng, sabi mo, Sister Gine, bibigyan kami ng lakas ng Panginoon. Nung nag-away kami sa asawa ko, bakit wala akong lakas? Hindi ako nakapagpabukol siya, ako lang yung nabuklan. Hindi ganon. Hindi ganon mga kapatid. Nagpatara na po ka, dagan lang ko, balang may sinilas. Sino ba ditong nabukbuk mga kapatid sa asawa? Meron ba? Pero kung wala, thank you Lord kasi hindi para sa inyo. Brother JR, ikaw basig bamukbok ka ba? Bantay lang jud ka. Wala man siguro diri. Sige. Salamat sa Ginoo kay walay nabuklan diri ba no? Sige. Hallelujah. Empowering by God mga kapatid. Praise God. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y palakasin. Kaya nga ang ating keyverse sa katapus-tapusan, ang sabi niya dito mga kapatid, sa katapus-tapusan, magpakalakas kayo. Amen? Magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng dyablo. Bakit mga kapatid? Hindi tayo nakipag-away flesh to flesh or dugo to dugo mga kapatid. Ang sabi sa Episo pa rin tayo babasa, Hallelujah, chapter 6 verse 13 o 12 mga kapatid, sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamumunuan ng laban sa kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadiliman. Ito ang sandibutan. Laban sa mga ukol sa espiritu sa kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Alam natin mga kapatid na hindi natin kalaban ang ating mga kapatid. Lalo na't ang ating sarili, minsan kalaban natin eh. Ikaw manggod sarili. Tanga ka talaga pagdating sa pag-ibig. Kasi gina-comfort ka lang. Nagsabihan ka lang, ang ganda mo sis. Pero bakit kasi nasaktan sa akin kasi talagang hindi kita sasaktan. Ano lang matid. Anong tawag dito? Bukulan ng tika. Narinig ko na yan mga kapatid. Sabi ko, kung nabugbog man ako sa inuna ko, baka pangalawa, mapatay na ako, baka ayaw ko na talaga. Ako, Diyos ko mga kapatid, talagang natakot na ako mag-asawa nito mga kapatid. Pero salamat sa Panginoon kasi wala namang nabugbog dito mga kapatid. Tawang-tawa si Sis Princess. Siguro kayo ang mamugbog, no? Kayo siguro, no? Okay, salamat naman. Mabait talaga tong taga-Pinoy tayo mga kapatid. Mga mabait to ba? Lalo na to sino? Nandito ba si Hero? Yung Hero ba? Si Hero. Pugi yun si Hero mga kapatid. Wala, buti. Absent yun eh. Absent yun gahapon. Parang nakita ko siya kahapon. Okay.
at tingnan mo hero nakita si Jerica. Wa jud ko kaila nimo. Ya, karon nasambit ngid ako na yung pangalan kay Hero. Agay, okay, kay ngo na si Hero na ko'y juwa daron bantay ka dinhi lupad jud karon. Pasensya na jud ka Hero ba kay imo mong pangalan gud Hero gud di siya di. Talagang kung Hero gahi gid ning Hero gyud. Gahi di ba? Gahi jud si Hero. Okay, balik na ta maigsoon kay murag nasuko na ning atong kapatid na si Hero. Sorry na pud Hero ha kay so man gyud ang imong pangalan nga gahi man gud ang imong pangalan. Katong pusong bato po. Bakit ako mga kapatid? Nasabi ko kasi mga gahi ang pangalan. Ambot lang jud ni pero mga buutan na sila. Mga gwapo mga buutan na nanay puso nga mapagmahal. Di ba? Tama po ba ako sa mga pusong ano ba yun? Pusong bato? Ayo, ano ba yun? Nakalimutan ko na. Pusong naligaw. Ayan, naliligaw. Pero ngayon natin, alam niyo mga kapatid na bago na yung pangalan niya. Sabi na, ako na yung topic ni Sister Jeannie. Bantay ng kamamaya. Okay, balik na ta maigsoon. Parang nandoon na ako mga kapatid. Okay. Empowering by God mga kapatid. Balik na tayo kasi ang layo na natin. Baka babatuhin tayo dito. Ang oras natin is 8:40 na pala. Praise God. Hallelujah. Sabi dito mga kapatid sa Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot. Amen. Empowering by God. Sabi ng Panginoon, bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang tayo'y palakasin. Paano tayo pa bibigyan ng kalakasan mga kapatid? Ang sabi niya, hallelujah, sa Isaiah chapter 41 verse 10, huwag kang matakot. Amen? Sapagkat ako'y sumasa inyo. Huwag kang manglulupaypay, sapagkat ako'y inyong Diyos. Aking palakasin ka. Oo, aking alalayan ka sa kanang kamay ng aking katuwiran. Wow! No, yan po ang empowering by God mga kapatid. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos mga kapatid na kahit batuhin tayo mga kapatid sa mga problema, nagtaka ka na lang na nandoon pa rin yung sigla mo mga kapatid. Amen? Nandoon pa rin tayo mga kapatid, nagpatuloy pa rin tayo. Akala ko, hindi na kami umabot ng one month, pero umabot pa pala kami ng 2 years. Wow! Hallelujah! Di ba? Dahil yun sa salita ng Diyos, pinapalakas kayo. Oh, di ba? Sa mga magjuwa dito, sige gaway. Pero umabot pa rin kayo ng 1 year, oh. Grabe ni Julia, sige ra kag juwa Sister Gina, sige lang kay ana magini kay real talk man tagod. Lisod man pud kay maghisgot taglain diri nya. Kini ra bayang imo gigamit ra baya ni para malingaw-lingaw mo dira. May mo pud ang malingaw ning atong mga kasing-kasing, mga kasing-kasing nga dapat pandayunon kay kuno nabuak. Pandayunon ako. Sabi pa nga sa Psalms mga kapatid, ang Diyos po ay malapit sa mga babag na puso, sa mga nabuak. Atong pandayon daw, martilyo, God, di ba? Hallelujah. Okay, gi-comfort lang ta sa Ginoo. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi nga dito, empowering by God. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala mga kapatid, hallelujah. Praise God, ang Diyos po ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan. Kaya, hallelujah, never give up kapatid. Amen? Kahit anumang problema mo, iniwan ka man, anumang nangyari sa inyo, praise God, ikaw lang naman bumuhay sa inyong pamilya or sa inyong mga anak. Hindi ka naman sinusuportahan ng inyong asawa dahil doon na siya sa kabilang bahay, nagsuporta. Don't worry. Never give up. Buhayin mo na ang anak mo, ang sarili mo. Bigyan mo ng halaga ang sarili mo, kapatid. Tingnan mo. Di ba, maghanap-hanap na yan sa'yo. Oh, ba't siya na ngayon? Napakalakas niya dati. Pinapaya ko lang ito. Magsisi yan mga kapatid. Tingnan nyo yan. Okay. Letter R na po tayo mga kapatid. Number 5. Response the promises of God. Kapag tumugon tayo sa kapangako ng Diyos mga kapatid, ang sabi sa Biblia, okay, ang sabi dito mga kapatid, Deuteronomy chapter 31 verse 8, si Yahweh ang nangunguna sa inyo. Siya ang manguna sa atin. Ang sabi niya, si Yahweh ang mangunguna sa inyo, sasamahan ka niya, hindi ka niya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaan ng loob.
Wow! Ano daw mga kapatid? Praise God! Pangunahan tayo ng ating Panginoon. Hindi tayo bibiguin kung bigo ka man. May awit mga, kung bigo ka man aking kaibigan, takbo ng buhay ko'y, anong sumpay doon mga kapatid? Nakalimutan ko. Di ba? Ang Diyos hindi tayo bibiguin kung tayo'y magtiwala sa Kanya. Ipapaawit ko mamaya kay Brother JR yun yung inawit ko kasi nakalimutan kong sumpay ba. Sumpayan mo yun, Brother JR, ha? Pagbigo tayo dahil sa pag-ibig, pero ang Diyos, hindi tayo bibiguin, mga kapatid. Kaya never give up. Amen? Si Yahweh ang mangunguna sa inyo. Sasamahan Kanya. Hindi Kanya bibiguin o pababayaan man. Kaya't huwag kang matakot ni panghinaang loob, mga kapatid. Amen? Ano mang problema mo ngayon? Huwag kang manghina dyan. Amen? Binibigo ka man sa mga pangako na napako, mga kapatid, pero ang Diyos nangako, hindi bibiguin yan, mga kapatid. Amen? Amen ba, mga kapatid? Kaya gusto lang ng Panginoon, response to the promise of God. Gawin lang natin, mga kapatid. Don't quit, don't give up. Never give up, mga kapatid. Tuloy lang. Amen? Nagsimula na tayo eh. Baga mga kapatid, naligo na ta, manglugod, manabon, para mahuman. Hindi yung alang-alang mga ison kay bawan bayatana. Diba? Ay, say Bisaya dere, Bisaya to akong istorya ha, basig si Hero mga kapatid, sabihin na si Hero. Ano yung sinasabi nila? Bakit nag-Bisaya yung preacher? Kasi sabi ko na Bisayang ba ko eh. Tagalogin ko mga kapatid. Huwag kayong maingay kasi si Hero natutulog na yan. Brother Hero, ikaw lang talaga yung nakita ko pero salamat dahil akala ko wala siya dito pero nandyan pala mamaya kasi si Princess, pagalitan ka talaga niyan mamaya. Sabi, ba't sinabi mo ako to? Nagtatago na yan, sinabi mo. Talaga, Brother Hero, ba't kasi nagtuldok-tuldok ka lang dyan? Hindi ko rin alam bakit yung bibig ko naging hero-hero naman to mga kapatid. Kung may jowa si Hero ha, mga kapatid, pasensya na po kayo kasi nasambit ko lang talaga yung pangalan niya ba? Talagang mabait naman yun si Brother Hero. Oh, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Huwag kang lumayas dyan. Praise God. Hallelujah. Gipaningot. Manoon ko may zona. Gipaningot. Jud kayo ko ba? Grabing gipaningot jud ko. Pero praise God. Hallelujah. Hallelujah. Talagang ganun ang presensya ng Panginoon natin. Pasasayahin ka ba? Pasasayawin ka. Minsan, paiyakin ka. Praise God. Kaya napalo na din. Naiyak din tayo kasi natamaan pala tayo. O, ganun yun mga kapatid. Praise God. Ang sabi dito, si Yahweh ang manguna sa atin. Basta, mga kapatid, sumunod lang tayo sa Kanya. Kung ano man ang nasimulan natin ngayon, sumunod ka lang sa Kanya. Huwag ka lang huminto. Kasi nga mga kapatid, sa ating pagsunod, talagang mahirap. Kahit lubak-lubak yan, tuloy ka lang. Huwag kang bumalik doon. Amen? Hindi tayo magtagumpay kung babalik tayo. Lahat tayo, mga kapatid. Kung anong status mo ngayon sa pananampalataya mo, kung hindi mo pa masyadong alam yung salita ng Diyos, tuloy-tuloy ka lang. Study lang. Unti-unti lang. Amen? Kung hindi na kaya, huwag mo lang pilitin. Mag-isip-isip muna. Kumbaga mga kapatid, babasahin ko muna to kung okay ba to. Huwag tayong mag-react agad. Kasi once tayo nag-react agad na hindi natin, hallelujah, minsan nasisira ang ating mood. Nasisira. Ay, bakit ganito, ganyan? Di ba? Kaya mga kapatid, dahan-dahanin po natin. Kaya dito po sa tinatawag na acronym natin na NEVER, number 1, no retreat, no surrender. Mura po kuan mga igsono. No retreat, no surrender. And then letter A, entrust God. And letter B, victory. And letter E, empowering by God. Empowering by God. And letter R, response to the promise of God, mga kapatid. Response sa kuling ng ating Panginoon. Kung tinawag ka, maging presider ka, go ahead. Kung tinawag ka, hallelujah, na maging atagar basa ng Biblia, go ahead.
Huwag tayong mahiya, hindi naman tayo pagalingay. Kaya sabi sa ating conclusion na tayo mga kapatid, dahil ang oras po natin is talagang napakahirap na. Ang conclusion po natin, makikita po natin sa 1 Corinthians chapter 9 verse 24. Hindi ba ganinyo nalalaman na ang nagsisitakbo sa takbuhan ay tumatakbong lahat? Ngunit isa lamang ang tumatanggap ng gantimpala. Kaya magsitakbo kayo ng ayon upang magsipagtamok kayo mga kapatid. Kaya sa ating pagsimula ngayon, huwag na kayong mag-give up mga kapatid. No? Pinoy tayo, don't give up. Magtulungan. Amen? Praise God. Nandito tayo ngayon, nagsimula na tayo. Unti-unti man kung hindi pa natin masyadong naintindihan dahil napakalalim ng salita ng Diyos, magpakalapkas ka lang. Magpatuloy lang tayo. Amen? Magpatuloy lang tayo. Dahil mga kapatid, sa lahat pong nag-give up, hindi po yan nagwawagi. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. May awit yan eh. Kaya wag lang po tayong umayaw mga kapatid. Hindi man masyado natin alam paano or ano. Hindi man tayo marunong. Yes, lahat tayo hindi marunong mga kapatid. By the grace of God, na nagkaroon tayo ng kaalaman sa pamagitan ng banal na espiritu mga kapatid. Kaya ang oras natin ngayon mga kapatid, lumapit tayo sa ating Panginoon. Kung gusto ninyong mag-give up, lumapit tayo sa Panginoon. Humingi tayo ng kalakasan sa Panginoon. Dahil walang ibang magbibigay ng lakas sa atin mga kapatid. Ang ating Panginoon lang mga kapatid. Hindi ako, hindi si sister, hindi ang pastor, ang Panginoon lang mga kapatid. Amen? Ang Panginoon lang ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Walang sino man makapagbibigay mga kapatid. Paano natin hingiin? Mag-pray ka. Lord, bigyan mo ako ng kalakasan. Ang sabi nga niya sa James chapter 1 verse 5, sino kayong nakukulangan? Humingi kayo sa akin. Ako'y magbibigay. No? Hindi solusyon mga kapatid na mag-give up tayo. Kaya please, dahil nandito na tayo, tuloy-tuloy lang. Step by step lang tayo. Huwag lang natin ipilit ang hindi natin alam na gawin. Pero alam mo na paano umawit, go. Magpagamit ka dyan. Kung alam mo paano ito gawin, gawin mo. Pero kung hindi mo alam, huwag nang gawin. Yun lang mga kapatid. Ang masasabi lang mga kapatid, sa Pinoy tayo, never give up. Nawa, hindi niyo ito makalimutan na salita ng Diyos mga kapatid. Amen? Ang sabi dito sa Thinkivers, sa katapus-tapusan, magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Managbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa lalang ng dyablo mga kapatid. Kasi ang kalaban ng dyablo, tayo. Gusto niya na kunin tayo mga kapatid. Kaya minsan, gusto nating minto. Na minsan mga kapatid, gusto natin mag-give up. Pero ang sabi ng Panginoon ngayon sa atin, never give up mga kapatid. Huwag kang mag-give up. Amen? Tuloy lang tayo. Ano mang ministry ninyo ngayon, don't give up mga kapatid. Huwag kayong minto. Tuloy-tuloy lang. Step by step. Hindi man, hallelujah, kung sa Arabic pa alatol, na alam na natin lahat. No. Unti-unti lang. Step by step mga kapatid. Isang step mo lang, maraming exam sa buhay mo. Kailangan lagpasan mo yung exam na yan. Huwag mong talikuran yan. Para gusto mo mag-level 2 ka. Pag mapasa mo yung level 1 mo, mag-level 2 ka na. Iba na naman yung exam. Kung mahirap yung level 1, mas mahirap ang level 2. Kung hindi mo pasaan yung level 1, mga kapatid, balik ka sa level 1. Pero once napasa mo yung level 1, dito ka na naman sa level 2 at masabi mo, bakit mas mahirap na ngayon ang problema ko? Dahil napasa mo ang level 1, mga kapatid. Nasa level 2 ka na. Kung mas napasa mo ang level 2, mga kapatid, nagiging level 2, level 3 ka na. Mas mahirap na to. Pero mga kapatid, nang doon na mayroon ka ng lakas. Itong mga problema pa to, itong dumadaan na ito, kaya ko to.
Nakaya ko nga yung level 1 eh. Amen? Kaya mga kapatid, isa lang po itong paalala sa atin. Pinoy tayo, GCAP family, nandito po tayo. Nagsimula na tayo mga kapatid. Sino pang nandito mga kapatid? Sa inyong lahat, mga bisita natin. Huwag kayong mag-give up. Ang mga problema, natural lang yan. Tanggapin natin. Unti-unti, step by step lang po tayo. Praise God, hindi man tayo masyadong tinatawag na haniti kung sa Bisaya. Marunong. Kunti lang ang ating alam. Unti-unti lang. Don't rush. Kasi pag talagang i-rush natin mga kapatid, nang doon yung mapapagod tayo mga kapatid. Maraming salamat o Lord sa inyong mga salita sa oras na ito. I hope mga kapatid na nabibigyan po tayo ng salita ng Diyos na nakumport po tayo sa oras na ito. Ikaw man ay merong problema, ikaw man ngayon ay durog ka na dahil minsan pinaasa ka lang, pero tandaan mo kapatid, yan po is salamat sa Panginoon na naranasan mo yan. Dahil dyan, mas lalo ka ng malakas ngayon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon mga kapatid. Tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Praise God. O Lord God, makapangyarihan namin na Diyos. Maraming salamat o Lord God sa inyong napaka-powerful na salita, Panginoon, na ginamit mo po ang inyong lingkod upang magbahagi, O Lord Jesus. Alam ko po, Panginoon, na itong salita mo ay para talaga dito, Panginoon. Dahil marami na po dito na gusto nang mukwit dahil sa mga pagsubok. Hindi ko alam kung anong problema, kung meron mang mga sakit. Lord, iparanas mo ang kagalingan sa bawat isa, O God. Hallelujah. Alam ko po, Panginoon, na ikaw ang Diyos na nakakaalam sa lahat, God Jesus. Hallelujah. Kaya nandito po kami, Lord. Hallelujah. Nagpapakumbaba sa iyo. Nanawa, O Lord God, kahit anumang pagsubok na daranas o maranasan pa namin, maalala po namin ang salita nito na never give up, O Lord God. Simpleng topic at nawa, O Lord God, hindi po namin ito makakalimutan. At itong salita na ito, Lord, sa tuwing kami po ay nahihirapan, maalala po namin ito. Ikaw po ang magbigay ng kalakasan sa amin. Ganun din po, Lord God, sa lahat na nandito. Nangunguna dito, Lord, sa Pinoy tayo. Pangunahan po kami ni Sister Princess Sai. Patuloy mo din po, Lord God, na palakasin ang aking kapatid na ito. Sa tuwing siya ay nalulungkot, patuloy mo po siyang yakapin. Sa tuwing siya ay susuko, ipaalala mo ang iyong salita, O Lord God. At lagi mong ipaalala na nandyan ka lang palagi sa kanya, Lord. Ganun din po, Lord, kay Sis Maripusa, na siya po, Lord, may eagerness siya talaga, Lord, na magpagamit sa inyong ubasan. Ako po'y nananalangin, O God, sa kanya. Palakasin mo po siya, O Lord God, kung ano pa mang darating na pagsubok sa kanyang buhay. Nawa, O Lord God, hawakan mo po siya, Panginoon, at patuloy mo pong gamitin siya mightily, powerfully, Panginoon. Ilayo mo po siya sa masamang tao. Ilayo mo po siya sa manlulukong mga tao, Panginoon. Ganun din po, Lord, gamitin mo po siya, Panginoon, maging ilaw ng kanyang pamilya, Lord. Ganun din po, Lord, hallelujah, sa kanya ay kay Sister Chenly. Hallelujah, ikaw din po, Lord, nakakilala sa kanya, O God. I-comfort mo siya sa tuwing siya ay nahihirapan. Yakapin mo siya sa tuwing siya ay nag-iisa. Yakapin mo siya sa tuwing siya ay problemado, Panginoon. At ipaalala mo, Lord God, na nandyan ka lang palagi, O God. Ganun din po, Lord, kay Sister Jane Candy. Ikaw po ang nakakilala sa kanya, O God. Kung siya man po ay mayroong problema, Lord, yakapin mo po siya, Panginoon. I-comfort mo po ang aming kapatid na ito. Alam ko po, Lord, na mayroon po itong pinagdaanan, O God. Hindi po namin kayang tulungan, but ikaw po, Lord God, sa pamagitan ng aming panalangin, O God, ikaw po ang nakakilala sa kanya. Lord, ipaalala mo palagi na ikaw po ay merong mission sa kanyang buhay. Sa tuwing siya po ay nalungkot, umiiyak, nandyan ka lang po, Panginoon. Bigyan mo po siya ng kasayahan, kagalakan, O Lord God. Hallelujah. Ganun din po, Lord, kay Brother GR. Lord God, hallelujah, ang aming kapatid nito, patatagin mo po siya, Lord, sa kanyang trabaho. Bigyan mo din po siya, Lord, ng kalakasan. Ganun din po, Lord, kay Sister Libby Rayon.
Anumang espiritu na meron sa kanya, Lord. Hallelujah. Gawa ng kaaway, Lord. Pinaglaruan man ang kanyang isip, Panginoon. Sa oras na ito, Lord God, by the authority of your words and by the power of your name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, lumayas ka sa katawan ni Sister Libby sa oras na ito. Wala kang karapatan in the name of Jesus. Gawin mong maayos ang utak ng aming kapatid na ito, Lord. Kung anong man, Lord, hallelujah, ang gawa ng kaaway, Lord, kung ginagamit man siya sa oras na ito, Lord, hallelujah, wala po siyang karapatan. In the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Ano man ang gawa ng kaaway, Lord. Alam ko, Lord, na mahal mo ang kapatid naming Sister Rose, O Lord God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Mahalin mo po siya, Panginoon. Kung ano man pong paglaro ng kaaway sa kanya, Lord God, sa oras na ito, nandito siya, Lord God. Tulungan mo po siya, Lord God. Sinasaway ko po ang gawa ng kaaway sa kanyang buhay sa oras na ito. By the authority of your words and by the power of your name, in the name of Jesus, in the name of Jesus, lumayas ka masamang espiritu sa oras na ito. Huwag mong paglaruan ang aming kapatid na ito. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Salamat, God. Hallelujah. Sa buhay ng mga kapatiran ko na nandito, God. Ganon din po, Lord. Hallelujah. Ang aming Sister Malaya. Patuloy mo po, Lord. Hallelujah. Na palakasin ang kanilang pananampalataya, O God. Ganon din po, Panginoon. Hallelujah. Sa lahat ng mga kapatiran namin nandito sa oras na ito, Lord God. Hindi ko alam, Panginoon, kung ano pong mga problema. Mayroon bang mga sakit, O Lord God, na ang lang iniindang, O Lord God. Sister G.A., Brother Hero, Brother Charles, Pastor Jemuel, Sister, ikaw lang sapat na. Brother, praise God, hallelujah, Brother Sunny, and also, Panginoon, Brother Bill, and Sister, Brother Henry, O Lord Jesus. Ikaw ang Diyos na manguna sa kanilang mabuhay. Ganun din po, O Lord God, ang aming kapatid na si Brother, hallelujah, Jipoy, Panginoon. Nawa, O God, sa oras na ito, ikaw ang Diyos na kakilala sa bawat isa. Panghawakan mo po, Lord, ang mga kapatid kong ito. Ganun din po, Panginoon, Sister Midi, patuloy mo din po, Lord, na palakasin ang kanyang pananampalataya. Blessing upon blessing, O God, may pagkaloob mo po sa kanya. At ganun din po, Panginoon, kay Sister Admin Kat, patuloy mo din po, Lord, na ingatan ang kapatid na ito at palakasin, O God. Ganun din po, Lord, kay Sister Lynn Ramos. And ganun din po, Lord God, hallelujah, kay Sister Brother Subano, O God, hallelujah. Kung lalaki man po o babae po siya, ikaw po ang nakakilala sa kanya, Lord. Ganun din po, Lord, kay Sister Ming. Patuloy mo din po siya, Lord, na i-bless buong pamilya na salvation sa kanyang pamilya, Lord Jesus. Salamat, O God, sa oras na ito, na nandito ka, O God, kasama ka po namin, O God. Nawa, O Lord God, hallelujah, wala na po kaming maririnig na gawa ng kaaway gamit si Sister Rose Libby, Panginoon. Stop na po, Lord. Hinihiling po namin, Panginoon, na makapangyarihan ka po, Panginoon. Sabi mo sa inyong salita, Lord, dinaig mo na ang sanlibutan ito. Kaya kung anumang gawa ng kaaway, Lord, paninira ng kaaway, Panginoon, nawa, O Lord Jesus, ma-stop na po, Lord, ang ginagawa ng kapatid na ito, Lord. Nandito po siya, Panginoon, at ikaw po ang nakakilala sa kanya. Ginagamit po ang kanyang katawan sa kaaway, O God. Pinaglaruan po siya, Panginoon. At hindi po si Sis Rose ang aming kalaban. Ang espiritu na nasa kanya, Panginoon. Magiging tapat na po siya, Lord, at maglilingkod na po siya sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Lord God, sa oras na ito. And I believe